itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kinumpirmang may kinukonsiderang isang state witness hinggil naman sa flood control project anomaly. Habang ito ngang si Remulla, di isinasantabi o di isasantabi ang isu sakaling madawit sa korupsyon ang kanyang mga kaanak at mga kaibigan. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May balita si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na mayroon ng ikinukonsiderang isang state witness ukol sa flood control projects anomaly bilang bagong tanod bayan na nagsilbi bilang dating kalihim ng Department of Justice. Kanyang ibinahagi ang naturang kumpirmasyon. Sa kasalukuyan kasi ay nagpapatuloy pa rin ang case build-up ng kagawaran kung saan isinasailalim sa ebalwasyon ang ilang mga individual para sa Witness Protection Program. Habang sa naging pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines kay Ombudsman Remulla kung anong pagkakakilanlan nito, tumanggi muna siyang sabihin ang karagdagang impormasyon. Bagkus, kanya namang tiniyak na ibabahagi ito sakaling maaari ng isa publiko ang detalye ng ikinukonsiderang state witness. Grant po from Bombo Radio. Sir, sa DOJ, sir, Di ba galing ng DOJ? Yes, sir. Sir, sa atin, sir, meron po tayo mga protected witnesses. Kaya nung nakinig po yung sinabi niyo po. Na, basta, anyway, ano yung tanong? Yung kinoconsider po nating state witness, sir, is it a official or... Hindi na, you'll just find out. Basta, ilalabas namin yan in due time. Meron kami kino-consider. You'll find out. Malapit na yan. Evaluation, konting evaluation na lang. May isa na kaming nako-consider. Isa pa lang. Samantala, sinagot naman ni Ombudsman Remulla kung anong gagawin nito sakaling masangkot sa katiwalaan o kalokohan kanyang mga kaanak. Bilang ikapitong tanod bayan na may mga kaanak, kaibigan o kalyadong nasa politika, tiniyak ni Ombudsman Remulla na kanyang di isasantabi ang problema o isyu na posibleng kaharapin. Kasabay nito'y kanyang binigyan din na tiwala naman anya siya sa kanyang mga anak na wala itong gagawing masama sapagkat maayos naman raw ang kanilang pagpapalaki. Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila nagkatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema niya. Dagdag pa rito, binigyan linaw na Ombudsman Remulla ang patungkol sa pahayag ng pagsang-ayon sa bending dalo kamakailan. Kanyang iginit na bagamat mayroong bending dalo, nilinaw naman niya na hindi ito nangangahulugang pagsuway sa saligang batas. Nitong nakaraan lamang kasi sa naganap na pagdinig ng Senado sa investigasyon ukol sa flood control projects anomaly ay tinanong siya ng isang senador hinggil rito. Maalalang nabanggit ni Senador Erwin Tulfo ang pagkukonsidera sa bending dalo na siyang kadyat sinagot ng pagsang-ayon ni Ombudsman Remulla. Bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bust Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.